Magtanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito na naman po tayo. Ngayong medyo mainit pero hindi kasing init ng kahapon yata na tanghali ngayong araw ng Martes. Kasama po, medyo mas marami tayo ng konti ngayon. So mas magiging masaya ang ating kwentuhan. Good afternoon. Ngayon po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM at yung aking mga kasama. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Ang mahiyaing Sister Shirley. So muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang pananghalian po sa lahat. At kasama pa rin natin ang ating special guest for this Tuesday, Monday and Tuesday, si Father Ed. The only thorn among the roses. Magandang tanghali po. Namulaklak tayo. Oo nga. Father Ed, kumusta na po kayo ngayong araw na to? Ito, may bungang araw. Dahil sa sobrang init. Mabungang araw. Si Mainit Among. nga talaga. Pero mukha pong bago kayo tumuloy dito, may mga pinuntahan muna yata kayo. Nag-bless ng bahay. Nagbisikleta. Buti ka nga, nakakapag-bike pa. Nag-exercise. At Ayun. mamaya yata talaga meron pa kayong mga appointment. Mayroong outing yung mga parokyano ko sa Pulong Santul. Sila yung magpupunta sa, hindi sa Boracay, sa Boracay po. Boracay. Magsiswimming daw sila. At magdadala ako ng aking pang-swimming dahil kailangan ko rin magpalamig. Oo nga. Kahapon, Among, ang dami ninyong mga parishioners na nag-text na pahabol pagkatapos ng ating broadcast. Alam nyo ba, yung inyong PFC President, si Mang Bising, talagang humabol pa yan sa text. Palagi ko nakikinig. Oh, Sinong bising ngayon? May duda ako o may hula ako. May hula kayo. Marami pa kasi ako yung tinext eh. Tinatanong kung kayo ulit yung guest ngayong araw. Ayan, ituloy po natin yung ating kwentuhan kahapon, mga Go. kaibigan. Nandito pa rin po tayo sa topic na Holy Orders or yung banal na orden. At sino lang ba ang pwedeng ma-orden? Yan yung discussion kahapon, di ba? Ano po ang banal na orden ulit, Among Ed, yung summary? Di ba tinatawag na ito na Sacrament of Holy Orders? Kaya tinawag na Holy Orders because there are three orders. The Episcopate, the Presbyter, and then the Deacon or the Diaconate. And the Presbyterate. Ayan yung tatlo. Okay. Diakono, Pari, Obispo. Okay. So, grades or parang stages Yes. yung mga yon. Tama. Yung pwede lang po bang ma-orden, mga lalaki? Oo. Bakit po? Di ba pinag-usapan natin kahapon? Nagtanong din ako, bakit nga ba? Pero hindi, may paliwanag talaga dyan. Oo. Oo. At yun yung tatalakayin natin maya-maya. Medyo mag-focus tayo ng konti kasi yung mga tanong sa atin, nagtatouch din on that or may mga tanong din na gano'n eh. Di ba kahapon may nagtanong kung bakit ang mga babae hindi pwedeng magpari? Opo. Hindi pwedeng magmisa. Hindi pwedeng i-celebrate ang mga sacraments? Opo. Pwedeng tumanggap ng mga, kunyari, Holy Eucharist, yung mga baptism, yung sabi ninyo, Among, di ba? Yes. Hindi lahat pwedeng tanggapin. Isa yan, yung Holy Orders, hindi lahat pwedeng tumanggap. Yes. Ayan. Alam po ba ninyo kahapon, ang daming mga pahabol na tanong at Nakahabol sila? nakahabol na kasi finorward ko sa cellphone ko. Tsaka buti nandiyan pa si Among. Yes. Kaya habol na habol, Among. Sige, Tess. Tama. Kasi kung hindi, Wala. paano natin sasagutan? Ito yung unang tanong. Dive na tayo, ha? Sige. Magandang hapon po, mga kakwentuhan. Father Ed, tanong ko lang po, pwede po bang paki-explain yung kadalasang sinasabi nilang calling ang pagpapari? Paano po siya naging calling? Literal po bang tatawagin kayo ni Jesus? Well, hindi literal. Sa karamihan, usually. Baka sa iba may literal. Pero kung literal yan, kasi baka ano ka na, schizo ka na. Yung, hello. Hindi. Calling means pagtawag ng Panginoon. At ang
ang pagtawag ng Diyos ay nararanasan sa mga pang-araw-araw na desisyon at pagbabalak sa iyong buhay. So, hindi yan yung nagising ka, natutulog ka, tapos bigla may nadidinig kang boses tulad ng nababasa natin sa Old Testament, kay Elijah, sa mga ibang prophets. It's not how we are being called. Pero itinatawag itong calling kasi may paniniwala na kahit gustong-gusto mo magpare, kung hindi ka talaga tinatawag ng Panginoon, hindi ka magiging pare. So, yung ibig sabihin po yan, yung spiritual calling ng bawat isa sa atin. At Nakadepende kung kahit yun. naman ayaw mo, Opo. pero tinatawag ka, Talagang matatapat at gagawa ng matatapat sa paraan iyo. ang Diyos at ang buhay Opo. na matatagpuan mo ang sarili mo sa pagpapare o sa pagkapare. Kaya nga po, tulad lang na pag-usapan natin kahapon, may mga late vocation, no? Meron. Yun. So, late ang Ang kanilang parish priest pagtawag. test, late vocation, nabanggit mo kanina, di ba? Opo. Si Father Bong. Yes. So, isa pong magandang hapon. Happy lunch po kay Father Bong. Diyan sa ewan kung Sa nasa chance Chancery rin siya nagla-lunch ngayon. niyan, for sure. Yun. So, Nagtatrabaho Maya siya Baldo doon. po kaya kayong Ken. Kaya nakikinig sa atin. Naku, yung tanong sa atin, Among Ed, idudugtong ko lang, kaya po ba yun yung sinasabi sa atin lagi na ang pagpapari, hindi yung mismong binata yung pumili nun o hindi siya yung, anong tawag din? It's not his choice really. Yes. Siya yung pinili. Oo. At hindi rin destiny, ha? Kasi destiny parang diyan ka talaga eh. Malapit, pero hindi ganun ang calling. Calling is, it is something that gets realized into the daily decisions, actions, and love that you express, share, and deliver. Kung sa bagay mo, kahit na ano pang gawin natin, lalo na po sa mga kapwa nyo pare na kahit na gusto man nilang magpari ang batang ito, ang kabataang ito, kasi ewan ko ba kung bakit ganito yung pag-iisip ng mga bata pag pari ng pinag-uusapan, talaga pong yung pag-iling nila ang tindi. Di ba? Pagbata sila. Opo, yung mga, kasi yung mga anak ko, ganun ang experiences ko sa mga Bakit past kaya? course namin. Tanungin mo nga, Tess, bakit matindi yung pag hindi nila pag tinatanong mo kung gusto mo sila Yun nga, magpare? kaya na sinabi mo hamon kanina, yung spiritual calling gaya na sinasabi, yung everyday decisions. Kinahihiya natin. nila? Not exactly Ewan ko nga hamon, bakit ba? Bakit kaya, Tita Exactly Sher? naman ng mga bata lang. May mga magulang ayaw din, di ba? Oo. Ako gusto ko Ay, yung mga anak kong lalaki. Meron akong chismis sa tatay ko, sumalangit nawa. Sige po. Ayaw niya akong pumasok ng seminary. Gusto niya magdoktor ako. Alam ng pamilya ko yan. Nung pinagpilitan kong pumasok sa seminaryo, hindi niya ako binisita for mga 3 taon. Oh. Nung mag-graduate na lang ako sa college, graduation, dun na lang siya nagpunta. Dun niya lang niya natanggap. So, hindi naman ako itinakwil kasi nakakauwi ako sa amin, pinapakain pa ako, binibigyan ako ng baon. Pero So, mamalang ang loob. hindi siya nag-a-attend ng mga meetings ng mga Activities parents, ninyo. mga activities. At hindi namin pwedeng pag-usapan ng seminary sa bahay namin. 3 years yun, ha? 3 years yun. Yun. Pero amang natanggap naman later. Ay, natanggap na Later. niya dahil Wala nang magawa. nung tumira na siya sa paroke. Lalo na nung may sakit na siya. Pero ano naman, hindi naman lahat ng bata ganun. Di ba, may kwento kayo, Father Ed. May mga batang binibiro kayo kung gusto niyang magpari. Ilang taon na ba si Joshua? 12 yata. 12 na ba? 11? 12? 11 Okay. or 12. Okay. Tapos sabi niya, nung bata pa daw siya, gusto niyang magpari. Meaning, 6-year-old. Tapos nawala. Tapos nga yung 11 or 12, sumama sa parokya ni Father Ed. Kinuruson pa ng noon ni Father Ed na magpapari siya. At yung bata ay nakangiti. Gustong gusto. Pero Ate Shirley, siguro, naisip ko lang, hindi ko lang alam, baka naman masyado namang malaki ang pagtingin ko sa mga pare dahil pare ako. hindi kaya yung mga bata kaya umiiling, may halong hiya na parang hindi ko naman kayang gawin ang puno ng Ginagawa. dangal na klase ng buhay na yan. Posible, di Posible ba? po. Posible. Parang kaya umiiling sila kasi hindi naman sa nandidiri sila sa bukasyon na ito. Pero parang hindi ko naman kaya yan, hindi ko deserve yan eh. Baka ganun Yun din po, sa isa iba. yun. Oo. Isang pwedeng rason yun namang or others Pwede would say siguro naman sa na
Yung iba sasabihin, may narinig na akong mga bata, yung makapag-asawa. May ganon, may Yun ganon. ang punto. Pero yun sinasabi niya mong highly more on sa mga nakapag-college na. Na nag-change ng mind na gustong magpare. Nagdi-discern. Baka hindi kakayahin. Or- Pero kasi kung bata ka, malakas ang loob mo eh. Oo nga. Oo nga. Kaya hindi pa tayo sure sa mga in bata. connection with that, Ate Shirley, hindi ba when we administer the sacraments, hindi yung aming worthiness ang nagbibigay ng ng validity, meaning, and authenticity and truth sa sacraments na tinatanggap natin. It is the goodness and love of Christ. Mga instruments lang kami. Opo. Napakaganda naman yan, Father Ed. Itutuloy natin yan in a few minutes. Mag-break muna tayo. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM pa rin. Ito po ang isa sa mga programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Kasama pa rin natin si Father Ed at mukhang may texter siya, Sister Tess, tama ba? Fun yata ito ni Among Ede. From
3926. Good PM po si Sister Tess Kalilong. Pagsabi po kay Among Ed na love na love daw po kayo, Among. I love you, Ate Tekla. Ano ko siya? Another po from 3576. Hiningi sa isang pari na kahalili ng mga apostol ang isang malalim na karunungan at ganap na kabanalan. Ang alam ko sa pagpapari ay God's will. Pinili ng Diyos si Among Ed. Di po ba, Among? Diyos ang pumili sa inyo, hindi ang tao. Tama. Yan ang pinag-uusapan natin kanina, di ba? Opo. Kahit Yan. gustong-gusto mo, kahit may 1 billion ka pang tulad ni Pacquiao, sabihin mong magpapagawa ka ng isang sanktuaryo, ng isang monasteryo, at gawin ka nilang pare, kung hindi ka tinatawag. Wala ring Wala silbi. Ayun po sa texter natin. Itutuloy ko yung mga tanong kahapon. Ito, masayang tanghalian po, mga kakwentuhan. Yung pagmamadre po ba, holy order din ang tawag? Ay, hindi. O, sige po. Ang mga madre, they consecrate their lives to a particular service to the Lord. And they belong to a congregation as well na mayroon silang mga misyon na ginagawa. They live as a community. Opo. Tapos mayroon silang apostolate, mayroon silang ways of life na sinusunod, like the Dominican way, the Franciscan way. Pero they do not celebrate the sacraments. They don't get ordained. So definitely, hindi po sila kabilang sa sakramento ng banal na orden. Hindi sila Yun. pwedeng magmisa, hindi sila pwedeng mag-anoint, hindi sila pwedeng magkasal. So, malinaw na isa lang yung pwede nilang maging bahagi sa loob ng misa. Yun ay ang during the Holy Communion. They can be ministers, yes. Yun. They can distribute the communion, pwede Yes. silang magbasa ng Opo. salita ng Diyos. Tsaka iba-ibang uri kasi yung consecration eh. May mga contemplative na madre. Tulad ng sa Carmelite, sa Angeles, Yes. sa Santa Clara, sa Santa Betis. Clara. May Mga mga monghe. Ay, mongha. Oo, may Pink mga- Sisters, di ba? Pink Sisters, Opo, sa Benedictines. Baguio, Tagaytay. Alam ko, sa Mexico yata, Tita Shirley, di ba? Benedictines, Benedictine na monghe. Mongha. Mongha. Oo. Meron. Tapos may mga missionaries din na mga madre. Pwedeng Yung mga- mag-chismis. Sige. Talaga. Naging kaibigan ko yung mga madre nun sa Santa Clara. Tapos pinapayagan nila ako makapasok sa monasteryo nila. Kalaro ko sila sa table tennis. Ang gagaling nila. Full habit, ha. Hindi ko Kailan pa mahabol yan, yung Mong? bola nila. Kailan pa yun, Mong? Matagal na. Siguro it was matagal like na pala 15 yun. years ago. Ay, tagal na Sa naman pala. klausura nila. Oo. Kasi yung isang madre doon, kapatid ni Father Ding David. Kasi Father Ding David, kaibigan ko yung madre. Nako, nabuking. Pero pwede naman yun. Pero dadagdagan ko yung Hindi sila pagdating. lalabas. Hindi naman sila lumabas eh. Buti nga kalaro lang kayo, table tennis. May mga madre nga, nagva-volleyball na in full habit ha. Oo. Pink Sisters. Sila lang naman eh, di ba? Kailangan din nila mag-exercise. Kailangan Opo. yun, kailangan. So hindi yan hindi porket mga mongha sila ibig sabihin Wala na silang karapatang gawin. May kung tanong anong ako. ginagawa natin Gusto ko outside. baka may alam kayong sagot dito. Bakit yung mga Pink Sisters, yung mga pisngi nila pink? Literally. Hindi talaga. Kasi maganda yung panahon nila dun mo. Bakit yung mga Dominican, Franciscan na nasa Baguio, hindi naman pink yung kanilang pisngi? Dahil pink ang belo nila. Kaya nagre-reflect lang. Nagre-reflect. Oh, Okay. maybe. Hindi na aarawan nata sa loob lang. Sa loob talaga lang sila. Eh, yung mga biyong hindi naaarawan, hindi naman pink yung mukha. Baka nagpupulbos ng pink. Hindi, joke. Joke. Mag-i-email tayo. Pink Tatanungin na belo mo. Yun ang malinaw na nakikita natin dyan. Joke lang yun. Pag sinagutan niyo na tayo, i-chismis din Ay, natin grabe. sa broadcast. Ayun. May kasunod pa pong tanong. Good PM po, di ba po ang pagpapari sa Ingles, Sacrament of Holy Orders? Bakit po order ang tawag? May connection po ba siya sa ordination? Ang ordination, ordain, hindi order. No? Iba siya. Hindi. Yun na nasagot na natin kanina. It basically reflects the three orders Yun. of ordination. Diaconal, presbyteral, And the at episcopate. episcopal ordination. Saan papasok doon yung Monsignor, Archbishop, Cardinal, saka Pope? Kung 3 level lang yun. Okay. Mag-umpisa muna tayo sa Marami Monsignor. yan, Di ba si Monsignor Eugene? Bakit siya Monsignor? Ako, Father Ed lang. Kasi mas matalino yun. Mas banal yun. Oo. Wala ba sa length of Tsaka mas- service niyan mo? Tsaka mas pogi yun. Kamukha ni Van Diesel. Pero
pagkapagod na kamukhang pandesal, hindi na Van Diesel. Hindi, biro. Among nakamonitor yan. Monsignor, lagot tayo. kino-confer yan. It's a special conferment sa isang pare. So, kung minsan din kasi by virtue of what he's doing in the pare, in the archdiocese. Halimbawa, kung naging episcopal vicar siya, so, technical, ginagawang monsignor. So, may mga ninonominate tapos kino-confer sa kanila. Yung namang tinatawag na Bishop. archbishop, sumusunod kasi yan kasi di ba yung bishop, siya yung head ng church sa isang bayan, di ba? Opo. Kung ang bayan ay diocese, siya'y tatawaging bishop. Bishop. Kaya nga si Bishop Dong, nung nasa iba siya, because iba Zambales is a diocese, he's Bishop Florentino Lavarias. Now that he is assigned as the head of the Pampanga Catholic Church, which is an archdiocese, naging Archbishop Dong Lavarias siya, automatic. So, meron po bang level yung pagiging archbishop or bishop ng isang katulad ni Among Dong? Ano What do yan? you mean level? I mean, or the... Kung sino mas mataas? Opo. Hindi naman. Di ba kahapon sinabi ni Karen, they are all equals. Pero, like, the Pope is a bishop, di ba? Opo. But he's the first of all equals. Yun. Ano yan kasi, di ba yung pinag-usapan natin ng guest natin si Among Jean, isang beses kailangan niyang bumalik kasi i-explain niya sa atin ano yung difference ng metropolitan, ano yung dioceses na suffragan na tinatawag. Suffragan diocese. Ano yung mga ganon? Bakit may pagkakaiba? Actually, pare-pareho pero parang ano lang, mga division for the sake of info dissemination and coordination. Parang ganon eh. Yes. So, kailangan lang gawa ng certain divisions. Kompletuhin natin yung sagot sa tanong ni Ate Shirley. Opo, Yung sige. cardinal naman. Sino tinatawag nating cardinal ngayon sa Pilipinas? Cardinal Chito. Yung, my cardinal idol ko yan. Kalig. Oo. Sana maging Santo Papa. Well, cardinal is being conferred naman sa head ng, hindi lang ng bayan, hindi lang ng region, kundi ng buong bansa. Because, Among Chito Tagle is the head of the Philippine Catholic Church. He assumes the title Cardinal. Pero may sinasabi ka kanina, Karen. Among. Di ba dati sa Cebu, ang head nila is, ang head sa may South, Cardinal din. And now, hindi. Kasi nasa Santo Papa naman yung discretion o nasa Santo Papa kung Yes. sino yung gagawin niyang cardinal. Yung sinasabi niya, 'di ba? Actually, nasa ano 'yan nasa canon law, 'di ba? Yung cardinal, hindi lang siya head ng isang particular area. Siya ay head o prince of the church na tinatawag. Among, ano yung prince of the church? May mga corona ba yung mga yan? Di ba, mayroong title din si Jesus Christ, Prince of Prince of Peace. Peace. Yun. So, Prince of the Church, kasi di ba tinatawag natin, mayroon tayong Christ the King. Opo. Di ba? So, ang kanyang mga alagad are considered as princess. Pero tayo naman lahat di ba kung ang Diyos ay hari at tayong mga anak niya, so tayong lahat ay mga prinsipe at prinsesa. Prinsesa Kates. Ang ganda namang pakinggan mo. Oo, ganun yun. Yung ano, 'di ba? Again, babalikan natin yung tanong ni Father Ed. Kasi pag sinabing cardinal, siya na yung responsibilidad niya, yung buong Santa Iglesia, katulong na siya. Kaya nga 'di ba may College of Cardinals na tinatawag at doon pinag-uusapan kung ano yung mga policies, kumbaga, yung mga patakaran at yung mga ipapatupad ng buong Santa Iglesia. Hindi lang ng, kunyari, sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, may certain body din. Yung lahat ng mga obispo, kaya nga may CBCP tayo. CBCP. Yung head ng CBCP, si Archbishop Soc Villegas. Tapos yung... Kaibigan ni Chris. Chismis talaga eh. So, ibig sabihin na yung mga cardinals na yan, kung sila ang nagre-represent sa bawat bansa, therefore, sila rin ang nagre-represent sa Roma. Sa College of Papa. Cardinals, sabi nga. Opo. Alam niyo ba kung anong, may kaibigan ako, ka-chat ko madalas, si Ryan Peña. Alam niyo kung anong tawag namin kay Cardinal Tagle? Ano po? Cards. 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 Feeling ano. Cards. Parang records. Feeling close. Cards. Idol namin eh.
Ano? Yung College of Cardinal, yun ang tumutulong sa Santo Papa na gumawa ng mga polisiya. Yes. Na Yes. later on nagiging dogma, di ba? O The, hindi the pa. dogma will only come from the Pope. Oo nga. Kung anong pinag-usapan na napag-agree. They could recommend, pero Recommend. hindi sila yung... Hindi. Oo. Hindi sila yung talagang Na parang gagawa sila Pero ng hindi programa pa siya- ng dogma. Oo. Tapos, yun na nakasama yung mga cardinals, hindi pala Oo, siya. Hindi, doon siya nagtatanong. Hindi ba... yeah, but yun ang eventually basis. it is the siya Pope. nagde-decide. Oo. Yes. Hindi. Opo. Tama. Oo. So, yung mga cardinals, ibabalik ko dun sa tanong ni Father Ed. Sa Pilipinas, 2 yung cardinals natin. Ngayon kasi, di ba si Pope Francis, sinasabi nila, hindi siya masyadong nagpa-follow sa yung tradition na, he follows tradition, pero he does not hesitate to break tradition. Kunwari, yung Mindanao, wala namang cardinal dati yan. Pero ngayon, si Archbishop Quevedo, ginawa niyang cardinal. Tapos yung mga maliliit na bansa, like Haiti yata, tsaka yung Ivory Coast ba? Wala namang cardinals yan before. Tapos ngayon, bigla siyang nag-elect ng cardinals. Ibig sabihin, gusto niyang dumami yung Di representative. ba kumakailan lang yan, yung mga maliliit na, hindi lang maliliit na bansa, maliliit na population Yes. ng Katoliko, like Thailand. Di ba? Ngayon lang nagka-cardinal sa bansang yan. So, ibig po sabihin talagang gusto pong i-maximize ng ating Papa yung bawat bansa na magkaroon talaga ng cardinal. In resonance also of the Year of the Poor. Oh, yung Opo. peripheries na tinatawag niya. Kasi, nasan daw ba yung mas marami? Sino ba yung mas marami? O, yung mga poor. Kaya, binibigyan po ng importansya yung mga nasa peripheries na tinatawag natin. Another, ano po rito, meron pong question from 3576 pa rin. Humihingi sa isang pari o hinihingi sa isang pari na kahalili ng mga apostol ang isang malalim, by the way, Malalim na... Among, binatatanong lang po, ang mga pari po ba, pare-pareho po ba ang pagbibigay ng communion? Kasi daw po minsan, nagko-communion siya gamit ang kamay, hindi inilalagay ng pari. Pinagsabihan daw po siya na na-confused daw po siya. Bakit daw Mako-confuse ka nga. ang pagkakaiba nun? Kasi, di ba, there are two ways of receiving the communion. By the hand or by the tongue. Kung ano yung preference ng nagko-communion. As a matter of fact, alam ba, nag-kneel down siya. You cannot deprive the communion. So, kung gusto niyang tanggapin ito by the hand, bigay mo sa kamay. Kung gusto niyang tanggapin by the tongue, ibigay mo sa dila. Pero hindi pwede yung sa ano lang tayo, by the hand lang tayo. Hindi pwede ganun. Unless mayroong, halimbawa, may biglang epidemic. Like virus or something na because of the contamination of the saliva sa kamay ng EMDC o ng pare. Ginawa na nun sa atin yan, di ba? SARS. SARS ba yun? Opo. Nung wag mo nang mag-communion by the tongue, By the sa tongue. kamay lang muna. Opo. Ganon. Pero you cannot deprive the person na nagko-communion kung gusto niyang sa kamay o sa tang. Yun. How Malinaw. about yun? Maybe, hindi ba meron din pastoral preference yung pare? Pastoral preference, hindi ko yata. Yung preference ng pare na, ito, ganito ang gagawin. Dahil may dahilan behind that. Ang magiging problema sa pastoral preference na yan, magko-confuse nga yung mga tao. Kasi kung pastoral preference dito sa parokyang ito, dapat by the tongue. Tapos pupunta naman ako sa ibang parokya. By the hand naman. Magko-communion ako by the tongue. Sabihin naman ng kamay mo. Hindi pwede sa dila. Hindi, na-announce naman yun eh. Opo, Kasi yun, sa yun. cathedral, Okay. in-announce naman yun na ganito ang preference nung kagaya sa cathedral, ganon, in-announce naman ni Among yun. Ganun ang ginagawa sa katedral. Hello, Among Jean. Nakamonitor yan. O meron pa tayong ano dito. Sige. Hindi siguro, ako ganito lang. Kung yun ang preference, pero kung mag-i-insist yung nagko-communion, hindi siya Bigay pwedeng na. i-deprive. Oo. Ibigay na lang. Ganun, oo. Para Kasi wala halimbawa, ng confusion. hindi naman dapat lumuhod yung nagko-communion, di ba? Pero may nagsisimba, lumuluhod. So, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanyang, no, you have to stand up. Di ba?
So, bibigay mo pa rin. Kasi wala namang, wala namang scandal, wala namang desecration sa host na tatanggapin. Ayun. Pwede. Pero may mag-i-insist ba? Kasi malit na bagay naman. Actually, I insist to take it by the hand. Ganun. Wala. Naman. Oo. Oo. So, another follow-up question. Let's give way to 3576. Good PM po, among at mga sisters. Ayon sa aklat ng Malakias, Kabanata 2, versikulo 7. Tama? Wow! Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. So, Tama. additional info. Pero hindi lamang ang mga pare, di ba? Ang pwede mong lapitan sa ngalan ng pagpapalalim mo sa iyong pananampalataya. Pananampalataya. But they are directly the one in charge. Kaya nga, di ba, sa misa mayroon kaming homily, preaching, Opo. when we focus ourselves sa readings, sa okasyon ng misa, at pagkatapos kinokonekta ito sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao, sa mga malaki at maliliit na pangyayaring nagaganap sa buhay ng lipunan. Yun. Kasi kung okay lang naman sa inyo mong kayo po ba sa inyong sariling gawain sa misa, yung pag-homily po ba ninyo mahaba o maiksi lang? Kasi may mga tao na ayaw po sa mahaba na pag-homily. Hindi ba ako mapapahamak sagutin ang tanong na yan? Hindi naman po, based on your own experience. Hindi, question lang po na sa inyo. Hindi naman po sa iba. Yung sarili lang po ninyong ginagawa. Di ba ang misa is supposedly 1 hour? Generally. And in a 1 hour mass, siguro yung kasi wala namang ang mahaba tsaka maikling homily, depende yan eh. Kapag ka parang hindi masyadong magaling yung parang hindi masyadong maganda yung nadidinig mo, ang maikli parang ang haba-haba eh. Pero kapag gustong-gusto mo yung nadidinig mo, ang mahaba maikli lang, bitin. Kasi nga gusto mo yung nadidinig mo. So, ibig sabihin namang, depende po sa tumatanggap. Pero Nakakarinig. nung nag-aaral kami, ako nagturo din ako ng homiletics. Well, yung binibigay nilang time frame, pag Sunday halimbawa is between 10 to 15, 17, 18 minutes. Ganyan. Pero hindi mo rin masusukat sa time. Malay natin, kung inspired po kayo, di po ba? Medyo hahaba It is siya. more on how sa laman at delivery ng humilya. Ayun. Pag weekday mo. Pwede kang hindi mag-homily. Hindi required. It is recommended. So kung mayroong mga pare na hindi po nag-homily pag weekdays at wala namang feast or solemnity, huwag niyo sabihin tamad sila. Kasi kung minsan kaya ginagawa nila yan, yung gospel nung Sunday, mauulit sa Opo, Tuesday, nauulit na. Monday, Thursday. So, tapos kung minsan nga, 3 beses nauulit sa isang buwan. Kung minsan natataon pag naging gospel pa ng isang solemnity o ng isang fiesta. Yun. Pag weekdays, usually don't have to be long. 5 minutes, we'll do 10 minutes. Usually po, ganun naman yung naririnig ko. Wala pa namang humaba sa 10 minutes pa. Pero, yun nga, tulad ng sabi ko, hindi ba kalimbawa, kausap mo, nangungutang sa'yo. 5 minutes pa lang, parang isang oras na yan. Pagka-crush mo. Ayaw mo nang matapos Kahit ang 2 oras na yan, parang 5 minutes pa lang. Ang bilis naman ng oras, sabi mo. Bitin yun, nga. yun yung nasabihin, di ba? Oo, Yun. tama. Question. This is from 1623. Hello po, tanong ko lang po, may age requirement po ba ang pagpapari? 32 na po kasi ako, binata, at gusto ko po sanang pumasok sa seminaryo. Question po yan kahapon. Pwede. Wala naman talagang age requirement, O, ano? age limit pala. Or age limit. Pero siyempre naman, halimbawa, hindi naman discriminating ito, no? Kung 70 ka na, dadaan ka pa ng formation, tapos ang ministry active, so mahihirapan, di ba? Pero 32, pwede. Meron itong tinatawag na vocation at saka late vocation. Opo. Yung naramdaman nila na tinatawag sila at the latter days of their lives. At ayun, maraming mga pari sa atin sa Pampanga na late vocation. vocation. Father Ching Fuertes. Oh, ganun. Yung parish priest niyo, si Father Bong. Opo. Manny Contreras.
mga accountants na, mga engineers. engineers. Father Joseph Hernandez. Kaya ang si tawag Father namin sa Pete. kanya, Matwa. Kasi ang babata namin, siya CPA na. Father Pete. Father Pete. Valencia. Pete Valencia. Pete Sichon, oo. if I'm not yun. mistaken. Mga guru na, pero walang asawa ha. Hindi pwedeng i-divorce. Ay, wala naman palang divorce. Papaanal mo tapos magpapare. Then, Among, related ito yung the next question. Magandang tanghali po, ito, nabanggit daw kahapon. Actually, nabanggit ninyo kanina, kahapon, nabanggit na pagkatapos pong ma-ordain ang seminarista bilang deacon, pwede naman po siyang manatiling deacon na lamang. Sa ganung proseso po ba, pwede nang mag-asawa ang isang deacon? Marami po kasi akong nababalita ang deacon na may asawa. Yung mga deacon na may muntik ko na nasabi, dikya. Yung mga deacons na may asawa, may asawa na sila bago sila nagpumasok sa isang formation at naging deacon or permanent deacon. But once you get ordained into the diaconate at wala kang asawa, hindi ka na rin pwede mag-asawa. Yes. Baka yung nababalitaan po nila kasi, dito sa Pilipinas, hindi po uso yan. Although, may mga permanent deacons kasi, kunwari, na-ordain sila in the US or somewhere else na may permanent diaconate. Tapos uuwi sa Pilipinas, mag-serve. At So, saka, may asawa. anong tawag, kapampang po, makilabas ko. Kasi baka yung mga nadidinig naman nilang deacons, yung mga diakono sa ibang relihiyon. Kasi may ibang relihiyon na ang tawag sa kanilang mga minister sa diakono. Yun pala yun. Pwede. Pero may naalala kasi ako dati sa Santa Rita, may umuwi na taga Santa Rita yung asawa. Tapos yung lalaki, Caucasian deacon siya. So, yung mga tao nagtanong, bakit nasa simbahan, yung Catholic Church, bakit deacon may asawa? So, inexplain ng parish priest noon kasi permanent deacon siya. Bakit daw yung tanong kanina, bakit yung mga deacon natin hindi ganon? Kasi yung mga deacons natin, transitional deacons po ba yun? Transitional. Yun. Use Ano po 99%. yun? It is a transition from being a seminarian into a priest. Pero bago maging Priest. bago maging priest, bago maging presbyter, magiging deacon muna siya. Di ba mayroon pa ring order siya, even before the diaconate, mayroong magiging acolyte, magiging lectorate. May order din po siya. Si Father Allen last year, from diaconate, naging pare. Tapos ngayon, presbyter. si Reverend Dudley, ka-ordain as deacon. Hello, Dudley, if you're listening. Sabi ni Father Pep, nakikinig daw sila sa Arsobispado. So after some time, si Reverend Dudley ay magiging Father Dudley. Yes. Yun yung... Pero alam niyo ba ang mga deacons pwede silang mag-preach, mag-homily? Opo. Kasi nakaka-encounter na ako sa amin nung may nag-apostolate. Pero alam niyo bang ang mga seminarista hindi allowed dapat mag-homily sa misa? Seminarians pa lang naman sila. Hindi sila allowed. sila Only the pwede. priest. Kaya di ba kung minsan yung mga lay pinapag-share sa mass? Opo. That will be called a sharing, pero hindi yung substitute, hindi yung homily. replacement sa homily. Only the priest, deacon, can deliver the homily in the mass. Meron na akong experience na isang pare na nagtuturo ng homiletics. Yung estudyante niya, pinag-homily niya doon sa mass. Pwede ba yun? And then, yung tao na nagsimba, after the mass, nagtanong siya, how do you find him? Ganon, doon siya nag-grade. Alam nyo, mali yan, pero ginawa ko rin yan nung nagtuturo ako ng homiletics. Pero it is called liturgical abuse. Actually. Teka. Napuking tuloy siya. Aabot na naman tayo sa isang magandang, mainit na talakayan. Mag-break muna tayo. Ikaw ang aking tanging yaman.
sa tuwina nitong puso'y ikaw lamang ang saya sa ganda ng umaga nangunguli na sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na tinubusang masumpungan ang nilikha mong kaligtan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina, sa kapwa ko kita laging nadarama. Sa iyong mga likha, angat pa rin masdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking tanging yaman na tinubusang masumpungan ang nilikha mong kaligtan, sulyap ng iyong Magandang tanghali po ulit. Ito pa rin po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Right FM. Still with Among Ed at Sister Tess. Dumadagsa pa rin yata yung mga tanong. Nakakasyak ang mga, Oh, sige. nakakasyak yung mga Ituloy, questions. ituloy. So, tanong kay Among. So, my question is from 6967. My question is, bibigyan po ba ng communion ni Among yung babaeng naka-sleeveless or naka-shorts? Yes. Pero, But you can reprimand the person to dress properly. Usually, nagiging issue palagi po ito eh. Mm-mm. So, dun po dun sa isang particular na parish na alam ko, ano po siya eh, ang tawag dito, spaghetti. Spaghetti. Sakto, si Father Priest, talagang ano siya. Si Father Priest. Oo, as in ex-large talaga siya. Oo. Hindi po niya binigyan. On the spot, inano siya, ni-reprimand siya. Because kaming mga pare at ang mga EMDC, hindi kami ang magdedesisyon kung karapat-dapat o hindi karapat-dapat ang isang tatanggap ng communion. Kung kaya nga kahit alam namin halimbawang publicly that person is living in sin, kung pumila siya para for communion, hindi ko pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng mag-communion, hindi kita nakikitang nagkukumpisal, may malaking kang kasalanan sa Diyos. malayo nyo. Oo. So, yung nagtatanong po kung ano yung proper dress code daw. Ito, please explain, sabi po ng texter natin. Yung hindi ka makakadistract. Di ba sa cathedral dati? Siguro may to ganyan? simplify, hindi ka makakadistract. Kasi pwedeng hindi revealing yung suot mo, para ka namang mag-a-attend ng Twilight Party. Zone. O kaya mag-a-attend ng party Okay, na. swimming, Oo. nasa beach, lalo na summer ngayon. May ano naman yan. Actually, kasi sabi nga nung isang Father Priest din, Sister Tess, Yes, exact. kailangan paanda rin yung common sense. Ano Oo. ba yung sinusuot? Mukha ka bang, yun, sabi mo, makikipag-beach? So, may iba naman, kunwari, sa isang campus, no, sa university,
kasi alam nila, di ba, may mga students na galing ng PE class, galing ng kung anong activities, tapos papasok ng simbahan. sa simba. Hindi mo naman madideprive. Pero yung mga students mismo, may dalang balabal. Yes. So, alam nila, kumbaga, common sense ng Oo nga. students yun. At saka, di ba, appropriateness yun, hindi lang, okay, may kwento ako, nagmisa ako sa Apalit, patay. Hindi talaga ako makapag-concentrate. Bakit po? Hindi naman siya nadidistract ako sa legs. Naka-miniskirt. Kaya lang yung babaeng naka-miniskirt, past senior citizen na. So, ang pinapunto ko lang, hindi lang yun dahil madidistract ka, dahil maganda yung legs, hindi maganda appropriate. yung... Hindi appropriate. So, siguro mga 68 years old. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng mag-miniskirt ang mga matatanda, di ba? Hindi naman ganun. Kaya lang, alam mo yun, naalala ko yung lola ko, tapos naka-miniskirt sa misa. Parang ako nahihiya ako, parang ganun. Yun. Oo nga naman. Kasi kung 5-year-old yun, okay lang. Okay lang. Di ba? Kahit na Sa yung mga sisimba, naka-duster. Ayun, Oo, distraction isa din din, yun. oo. Hindi... well, Ate Shirley, depende din yan naman sa community. Kasi kung magmimisa ka naman halimbawa sa makikiraan po ako halimbawa sa pipitik, may sa may communities evacuation, na, mga communities na yun lang talagang kaya nilang isuot. Wala talaga silang pang mall, wala silang pang simbahan. So, depende rin sa community naman eh. Oo nga naman. Kung depressed area talaga, so wala silang pantalon. Shorts lang talaga meron sila. Oo, nung naglalahar. Naglalahar. Lahat tayo. Yung area na yun, I'm sure alam ni Sister Tessie So, to. hindi- Yung area natin doon, di ba? Hindi naman tayo pwedeng mag jeans and slacks. I don't think if this will be appropriate to be on the air. Sige, tingnan natin kung ano yung si mga Among na susunod lang na tanong. Pero yung mga susunod nating episodes, maari sigurong detalyihin natin yung ibang mga tanong ngayon para mapaghandaan din. Maari po ninyong... Actually, pwede mong basahin ito. Ayan, Okay lang po sa inyo. O kasi may paliwanag yan. Okay po. So, it's from... Tag dito? Yan, naligaw na tuloy ako sa dami ng mga textures natin. From... Tungkol sa paring ang pinupuntahan lang niyang bahay para i-bless, pagmisa, yung mga mayayaman. Oo, yun. Ayan, showbiz. Kanino daw po malapit ang pari sa mga mayayaman o sa mga mahihirap? Kasi minsan daw yung ate niya ay in-invite ang pari na i-bless ang bahay. Tinanong daw ng pari kung malaki ang bahay. Sagot niya, maliit lang po among. Pag dinig daw ng pari, hindi siya sumama sa mahirap. Ang sabi daw ng pari, magbibless siya ng patay. Nasabi daw po tuloy ng mahirap, palutsot pa si Father. Alam nyo, kung nangyari man yan, siguro, kung nangyayari man yan, once in a blue moon, o baka hindi rin. Ang problema lang kasi kung minsan, dahil public figures yung mga pare, they Tama. get misinterpreted. Pwede bang magkwento ako, madali lang? Okay Karanasan lang ko po. sa parokya ko. Ako na-chismis na ako ng ganyan, pag mahirap yung pare, hindi pinagmimisa ng pare. Ay, pag mahirap yung patay, hindi pinagmimisa ng pare. Ito yung situation ko dyan. Mayroon nagpa-schedule sa akin, Monday, pinapamisa nilang Saturday, kasi may hinihintay pa silang darating. So, na-schedule, kasi marami pa yung time na-schedule na, Monday, Saturday. Tapos naman, may namatay pinapa-schedule nila ng Saturday morning, pinapa-schedule nila ng Friday evening. Ibig sabihin, nagpunta sila sa simbahan ng Friday ng gabi, tapos magmimisa daw ng Saturday ng morning. May fully book na yung Saturday morning ko. Anong gagawin ko? Tatanggalin ko yung misa nung nagpa-schedule ng Monday para mapag-misa ko yung nagpa-schedule ng Friday evening. May backstory pala yan. Yung nagpa-schedule ng Monday, mayaman. Yung nagpa-schedule ng Friday, mahirap. Malay ko ba kung mayaman o mahirap yung patay? Hindi naman kami hindi naman nagsisensus. Binibigay lang yung patay, address, ganyan. So, biglang sinabi, yung pari natin, pagka mahirap, hindi niya pinagmimisa. Pag mayaman, pinagmimisa. Kung saan mapupunta. So, kung minsan we get misinterpreted, kasi nga, public figure, hindi nila nakikita yung buong story. So, ang alam lang nila, oops, Saturday, pinagmisa yung mayaman, hindi pinagmisa yung mahirap.
But the backstory is, hindi naman alam ng pare kung mayaman o mahirap kasi naka-schedule na yung Sabado dun sa tinatawag nilang mayaman. At dahil pinaalam pa lang nilang Biyernes ng gabi yung pagmimisahan ng Sabado ng umaga, fully booked na yung Schedule ng schedules. Kaya pinahanap sila kung pwedeng maghanap ng ibang paring magmisa sa kanila. Oh. Tapos ay volunteer pa nga na pagmisa siya ng alas 5 ng madaling araw dahil yun pwede pero ayaw nila. Hindi pa ba ano yung test? Pagmimisa mo pa rin pero kahit na madaling araw para lang hindi mo naman makakancel yung schedule ng porke mayaman, kakancel mo yung hindi naman ganyan ang ibig sabihin ng Year of the Poor, di ba? Ano siguro, baka kaya tinanong kung malaki yung bahay. Kasi nga naman, kung mas malaking bahay, mas matagal yung blessing. So, may pupuntahan pa siguro. Baka Something yun, like yung that. oras. So, At saka pwede kung rin. minsan tatanungin talaga ng pare kung malaki ang bahay kasi nagdodoble sila ng holy Holy water. Holy water. Tama. Oo. Tatanungin nga yan. Oo, magdadala sila ng 2 bote, 3, ganon. Kung minsan nga tatanong kung up and down yung bahay. Alam niyo bakit? Kasi hindi na makaakyat yung pare sa hagdan. Oo nga. Arthritis, old age. Kung 3 stories, kailangan ay humanap ng mas batang pare. Di ba, Karen? Basta di Kaya pag nga- hingi lang ng permit kay Among kung gugustuhin ni Among na ibang priest ang mag-attend doon sa blessing na iyon or pagmamas. Umabot na naman tayo sa oras ng pamamaalam. Mukhang bitin na bitin yung ating Ang daming- kwentuhan Ang dami Dami pang pang mga tanong. Pero ililista natin yan lahat para matugunan in a future episode. Salamat sa pag-iimbita niyo sa akin, Ate Shirley. Thank you. Tess, Karen. Opo. Mauulit We will po miss you, yan, Among. Uulitin. Sana maulit muli. Sasabayin kita, Among. Ay, naku, Mong. Ito po yung regular texter natin. Si Dexter Regala, if you still remember him. Pagdadasal natin yan, di ba? Oo. At saka po, isa pala siyang drug addict. Oh. Yung pinadadaon. So, yung tatay yata yung naghihingi ng Si Brother prayers. Bong. Oo. Bong Bing Regala, yung ama niya. Oo. Yung mga drug addicts po, biktima din yung mga yan. At nangangailangan sila ng tulong dahil hindi nila kaya by their own. So other than the medical and professional help, they also need prayers. Pagdasal po Spiritual. natin, si Dexter Regala. Okay. Dexter, opo. Among, hihingi na po kami ng basbas para sa mga nakikinig at para sa atin na ring lahat na nasa studio. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Magpaalam na po tayo, mga sisters. My dear sister. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Kay Mulin, lumipas na naman po ang isang oras ng ating makabuluhang kwentuhan at talakayan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga pagtangkilik at sa mga texters po na hindi namin nasagutan ngayon. Hopefully, wag po kayo sana magsawa dahil ubos na po yung oras natin sa araw na to. Again, ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikibahagi ngayong araw na to. Magkarinigan po ulit tayo bukas, dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko. Mayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyan, kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at kalan siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lugso sabay sigahan, sa libutan. Pangalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at kalan
Sumisigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihayag, purihin siya, at ating ipunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus.